Hey, what's good? It's Paul again and welcome to my 9th vlog. At last, natapos ko na rin yung nililinis kong parte ng bahay. Kung tutuusin, kaya naman siya matapos in just a month or so. Pero alam niyo naman, hindi lang naman to ang ginagawa ko araw-araw. In between, kailangan din nating mag-file ng complaint, mag-file ng trabaho. Siyempre, patuloy na i-practice yung bagong skills na natutunan ko. Plus, diskarte kung paano tayo makakatawid sa buwan-buwan na days. Parang mission impossible talaga minsan. Pero, kidding aside, ito yung simula ng journey ko kung paano tayo babangon ulit. Hindi siya madali. Pero, laban lang tayo. Tuloy-tuloy hanggang makabawi. So, itong vlog na to, continuation siya nung previous clips ko na nagsimula lang ako sa simpleng pagsisegregate ng mga scrap or kalat. Akala ko simpleng gawain lang, pero habang ginagawa ko, nare-realize ko na parang reflection din pala siya ng buhay. May mga kalat na matagal nandyan, mga bagay na iniipon, hindi na nagagamit, pero nakaka-istorbo pa sa space. Parang mga problema o sitwasyon sa buhay natin na hanggang hindi mo inaayos, lagi kang mabibigatan. Yung part na yan, yun nga pala yung mga naipon na pet bottles, na alloy, na sink, at lababo, then naipon na bakal, tornilyo, tanso, at kung ano-ano pang pwedeng mabenta. And naipon siya nung tatay ko nung nabubuhay pa siya, dahil nagkasakit siya hanggang sa lumipas na siya, wala nang mag-aasikaso. Kaya ngayon ako na lang naglilinis ng space dito para ma-maximize na rin natin yung lugar dito sa bahay at magamit pa natin sa ibang importanteng bagay. And shoutout nga pala sa kaibigan ko and sa tatay ng kaibigan ko na sobrang thank you talaga na pinagkatiwala niya sa akin yung tricycle at naikaragat ko tong mga to. Dahil dito makaka-move agad ako sa next task ko. Pero sa ngayon, sarado muna natin yung gate and dali na natin to sa junk shop. Itong pagdadalan ko pala ng straps sa Pateros pa, kalagbayan ng Taguig. May malapit naman dito ng mga junk shops, pero dun lagi namin dinadala eh. Tsaka nung nabubuhay pa yung tatay ko, dun niya lagi dinadala yung mga naipon niya na kalakal. At sa tingin ko kung kaya ganon, kaibigan kasi din ng tatay ko yung may-ari ng junk shop and nakasanayan na nung dating nakatira din kami dito sa Pateros. Plus, yun din yung alam namin na mostly maganda mag-offer ng pagdating sa mga scraps na ibebenta mo. So, ganun. Yan, dito na tayo. Guys, finally, after 3 months na paglilinis, eto na, nabenta ko na rin yung mga scraps sa junk shop. And ito, pangalawang hakot to for second batch kasi last month and yung last vlog ko, ayun, nabawasan ko ng ibenta yung iba and last na tong mga to. Hindi man kalakihan yung kita, pero alam mo yon, iba yung feeling na may mga natatapos ka na bagay or na-achieve
Kung para sa iba hindi ito mako-consider na achievement, okay lang naman kasi para sa akin ito yung isa sa mga bagay na makakaluwag sa akin. So para sa akin, reminder ito na lahat ng progress, maliit man or malaki, worth celebrating. During those 3 months, hindi lang linis at segregation ang ginawa ko. Tuloy yung laban. Kailangan kong maghanap ng trabaho, ayusin yung kaso na fina-finalize ko, and higit sa lahat yung mag-survive araw-araw. Dito mo talaga marirealize na hindi lang basta sipag at syaga ang kailangan. Kailangan din ng diskarte at matinding patience. Sobrang thank you talaga kay tatay and dun sa kaibigan ko. So yung anak ni tatay, kaibigan ko yun eh. Shoutout sa'yo. Sobrang salamat talaga dude.